develop yung nasopharyngeal carcinoma. And of course, hereditary, pwede rin ito na mamanaw if there's a high predilection to develop cancer. So yung nasopharyngeal carcinoma is basically bukol, no, or cancer na nandun sa likod ng ilong mismo. Ang cancer ni Marisa, posibleng namanan niya. Ang kanya kasing lola, throat cancer din ang ikinamatay. Ano yung nagiging epekto naman sa katawan ng nasopharyngeal cancer? Basically, mararamdaman ng pasyente, since meron siyang bukol, no, sa likod ng ilong, nagkakaroon ng pagbabara, hirap huminga ang isang pasyente, kadalasan mayroong pagdurugo ng ilong. No? Mararamdaman din or makakapa ng pasyente na nagkakaroon siya ng kulani, and then nagkakaroon din ng pamimingi sapagkat yung nasopharynx or likod ng ilong, no, may connection siya sa ating gitnang tenga o sa middle ear. Kaya pag nagkaroon ng bukol doon, nagsasanga-sanga yung sintomas. Dahil sinabi ng doktor na mayroong posibilidad na kumalat ang kanyang cancer, nakaramdam si Marisa ng matinding pangamba, hindi lamang para sa kanya, kung hindi para din sa kanyang pamilya. Dahil nalaman, sabi ng doktor is kakalat, yun ang takot ko. Paano pag kumalat ito? Hanggang kailan ito at saan hahantong yung gamutan namin? Hindi naman kami mayaman. Doon nagtatrabaho ang aking anak at ang asawa ko, pero sasapat ba yon sa paggagamot na kung magkakaroon pa ako ng additional na sakit pa or kakalat pa yung cancer ko? So basta po sabi ko, Panginoon ko, Lord, sa'yo ko na lang binibigay ang buhay ko. Kung pagagalingin mo ako, sobra kong ipagpapasalamat. Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey. Sabay na love scam na, ayan. Para maging kupido sa mga pusong nabigo, nilaro. Ay, kasal na po pala siya. At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto, pakikinggan. Hindi niya ngayon nagamit yung kanyang emotional intelligence. Tutukan ng Match Made with DJ Anna Ramsey. Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 PH. Mahigit 73,000 ang nakatira sa bayang ito. Pero 4 lamang ang doktor ng munisipyo. Ngayong araw, 2 lang ang naka-duty. Isa sa kanila, si Dr. Pauline Ives Iya, 28 taong gulang at bago pa lamang sa serbisyo. Hindi madali ang kanyang trabaho bilang isang community doctor. Minsan, kailangan pa niyang magbangka para marating ang ilang komunidad, tulad na lamang ng 2 barangay sa Cagbalete Island. Para sa inyo, Doc, na nasa ground ng, say for example, nga sa Cagbalete, ano yung usual challenges sa health na nai-encounter nyo doon sa area? Usual siguro po kasi since limited nga po yung resources natin, yung mga emergency cases na kailangan na talaga, halimbawa, kapag nagkakaroon tayo ng cases like MI, yun, mga surgical, like appendicitis, yun. Tawid dagat po kasi talaga ang proseso. So, nagagawin naman ng paraan so far po sa mga experience ko naman po and then yung sa mga nauna sa akin. Na-manage naman ang kaso. Yun lang talaga. Mapipilitan ka pong, siguro in general, hindi lang naman po dito, mapipilitan ka talagang maging resourceful kasi hindi readily available yung nalalearn natin sa medical school. No? Parang alam natin yung guidelines pero we have to make the most out of what we have. Karaniwang dinadagsa ng mga pasyente ang Municipal Health Office. Pero dahil may mga residente sa mga liblib na lugar na bibihirang makaluwas ng bayan, pilit na inilalapit sa kanila ng mga community doctors ang mga serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng mga barangay caravans.
May times din po na tayo naman yung nag-reach out sa kanila. So, since dito nga po sa Mauban, may iba-ibang isla. So, pumupunta tayo doon sa mga different areas na yun. So, one island po is yung sa Cagbalete. We actually went there. Yung last namin pong caravan doon ay noong July. Yeah, last July. So, usually kapag nagka-caravan, may consultations, like the usual po. And then, we also offer laboratories, yung mga basic laboratories. Sometimes may tuli din, circumcision, surgical missions, and then dental missions as well kung yun, makater yung mga patients. So usually yun po yung ginagawa natin. Isa sa mga pangunahing problema sa mga liblib na barangay ang kahirapan. Kaya naman maraming residente doon ang may problema sa nutrisyon. Meron tayong mga na-encounter doon na sobrang severe malnutrition, so sobrang payat na mga bata. May mga pregnant din tayo doon na may derangement. So sa laboratory makikita natin sobrang baba ng hemoglobin, hematocrit. So nagkakaroon din tayo ng mga anemia cases. Seryosong problema ang malnutrisyon dahil nanganganak ito ng iba pang mga problemang pangkalusugan. Actually, personally po, nakawitness ako nito. Though hindi ako yung talagang nagtingin sa pasyente. Nabantayan din kasi nung kasama nating doktor na sobrang newborn siya at 5 months, if I'm not mistaken. Sobrang premature ang ang presentation. So, sobrang gaan niya for her weight. Tapos, sakit talaga yung bata. Siyempre, kapag malnutrition, wala tayong di ba? Enough na immunity from yung mga usual natin na viral infections and whatnot. Sa datos ng Department of Health o DOH, may isang doktor sa bawat 26,000 tao sa bansa noong 2022. Malayo yan sa ratio na itinakda ng World Health Organization o WHO. Sabi ng WHO, hanggat maaari, dapat may 14 na doktor sa bawat 10,000 populasyon. Napakahirap kasi sa isang araw sobrang dami po talagang pasyente to the point na magiging exhausted ka talaga dahil hindi naman talaga maiiwasan, no? Madami din po kasi yung population dito sa Mauban. Pero nagiging fulfillment natin kapag nagre-respond ng ganito si pasyente na thankful sila kasi nabibigyan sila ng service. Kung tutuusin, pwede namang magtrabaho si Doc Pauline sa ibang bansa para mas malaki ang kita. Pero mas pinili niyang magtrabaho sa isang payak na komunidad malayo sa pamilya. Ano yung motivation nyo to do what you're doing right now? Bakit mo pinili na maging community doctor para sa Mauban? Siguro po, that would have to be yung sense of fulfillment na iba po yung pakiramdam kapag nakapag-cater ka sa pasyente na alam mong wala talaga. Hindi kasi lahat ng pasyente kayang mag-afford ng konsulta. So ito na mismo yung parang pinaka pwede nating ibigay sa kanila. Ang pagiging doktor sa mga kapuspalad para kay Pauline, katuparan na rin ng isa pa niyang pangarap. Kasama na dun yung service natin, hindi lang basta sa konsulta, tama na yun, di ba? I-educate din natin sila. So, isa pa sa passion ko before mag-medicine kasi yung pagtuturo. So, ito is one way of parang feeling ko na accomplishment ko din kasi nakapagturo din ako sa pasyente kung ano yung mga kailangan nilang gawin, kung ano yung kailangan nilang iwasan. Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong na malapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan na silang sangay ng gobyerno pumunta, and I was the last recourse. So I go the extra mile
to make sure na yung kanilang hinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na action at mabilis na solusyon. Rapid info po, kami ang 1PH teleserbisyo para sa mga Pilipino. Pinarangalan ng 12th Makatao Awards for Media Excellence ng People Management Association of the Philippines ang 1PH bilang TV Station of the Year. TV Station of the Year is Signal TV Inc. 1PH. Taos-pusong pasasalamat ang aming hatid sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa ating mga programa. Kayo'y makakaasa na patuloy ang aming paghatid ng tunay, dekalidad at maaasahang teleserbisyo para sa Pilipino. Sa iisang tahanan, nagsama-sama ang pinakamalalaking pangalan sa broadcasting. Hatid ay serbisyo publiko para sa bawat Pilipino. Para sa mga agrabyado. Okay, now, isa ka sa mga biktima, ikaw ang pinakamatindi dito na biktima kung tutusin. At sa mga laging problemado. Hatid ang mga balitang malapit sa sikmura. May saysay at hindi puro ingay. Komentaryong pinag-isipan at may basihan. Masayang usapan at masarap na kwentuhan. Parang bagay. Mapa-showbiz man o sports. Para sa bawat kapatid. Para sa bawat pamilyang Pilipino. Parang inaatang sa'yo lahat ng responsibility para sa pamilya, which is normal naman kasi ikaw yung padre de pamilya. Correct. Buong araw, magdamagan, balita at serbisyo. Hatid ng nangungunang news and public service channel sa buong bansa. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Where do you go to feel like you belong? Some call it a league, but we're a community. 8 schools, all understanding that in competition, we build connections. We may sing different hymns and wear different colors, but the bond never breaks. And we keep pushing forward. The UAAP. The best are stronger together. Mga programang mapapanood ngayong linggo sa 1PH. Alas 6 ng umaga, Holy Mass. Alas 7 ng umaga, Masaganang Buhay. Alas 8 ng umaga, Inay Ko Po. Alas 9 ng umaga, Ching Positive. Hi! Oh my gosh, happy Saturday sa ating mga inay! Yes, it's a Saturday. Nagkakape pa tayo, Mamu. Cheers! Cheers to the longing. Yes, thank you. Ash. Hi, Johnny Hong. Maraming salamat sa pala kape. sila, magkaka-activity. Kaso na-move. Na-move una October 11. Oo, nandito pa tayo. Tapos naging October 25. Correct. O 30 yata. Basta birthday nasa ko yun. Korea ka na nun. Korea kami. Kayo nasa Japan. Oh, hindi pa natin alam. Hindi pa. Oo, to be setting. disclosed. To be disclosed. Hindi ko pa Abangan alam. sa IG. Oo, ano ko muna, ko compute.
Ano pinaka magkano? Oo, tsaka kasi si Oscar kung ano gusto, 'di ba? Tapos ako naman pala taga-budget. Tama naman eh. Basta kaya, basta nakapag-ipon, walang problema. Correct. Pwedeng bumiyahe, basta unahin muna yung mga utilities, 'di ba Nay? Yung mga gastusin, tapos kung may matira, ayan, sige, why not?